Welcome back to my channel. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Dayo from Kataning, Hermosa, Bataan. May dinala rito Bajaj City 100. Ang issue daw ng kanyang motor, medyo malagitik. Parang may pumapalo sa loob. Paki-start mo nga pare. Ayan o. Kumakalansing po yung kanyang andar. So pag ganyan yung issue ng motor mga padre, kalimitan pinagmumulan niya yung parang pumipilantik na ganyan, yung kanyang timing chain. So request ng isa natin subscriber na magpapalit. So magre-drain na rin tayo ng langis at magpapalit na rin tayo. O tara, simulan natin yan. I-drain na muna natin yung kanyang langis at gumamit tayo ng 17mm na socket o box wrench. Tulad mo baliling ay isang mutya, upelas na kay ningning At luwagan natin yung kanyang tensioner. Dalawang 8mm tsaka isang 10mm. Tanggalin natin yung dalawang 8mm ng kanyang timing cover. tulad mo ay gintong kumikinang. Yes, man! Mga padreng, tingnan nyo maigi napakaluwag na ng kanyang timing chain. Isunod natin, tanggalin natin yung kanyang engine sprocket cover. Yabong ako'y lupa, Tanggalin na rin natin yung cambio. Gumamit tayo ng 10mm na box wrench. Tanggalin natin yung magneto cover. Gumamit lang tayo ng 8mm na T-wrench. kung ikaw baliling. At gumamit naman tayo ng 14mm na T-wrench at itap dead center natin yung ating piston. Mga padreng, gagamit tayo ng touch and go. Lalagyan natin yung kanyang timing mark. So may ipapakita po ako sa inyo kung bakit ko linagyan ng ganyan. Ayan, tinuturo ko letter T po yan. Dapat nakatapat yan doon sa may TTTT na yan. Pero yung camshaft niya, pag naka top dead center yon, malayo po yung kanyang timing. So ibig sabihin maluwag na po masyado yung ating kadena. At tanggalin naman natin ang ating magneto. Gumamit tayo ng 14mm na socket or power wrench. At gagamit tayo ng magneto puller na panti MX155 upang matanggal yung ating magneto. At ako baliling. At tinanggal ko na rin yung tatlong Allen bolt upang mahugot natin yung ating stator. So gumamit lang tayo ng dalawang llave na box upang itulak pa labas yung ating stator. At ayan na nga mga padreng, sa pagkakataong ito, medyo napakaigpit po ng kanyang pagkakakabit ng ating stator. At ang sabi pa nga ni padreng, 10 years na daw na hindi pa natatanggal yan. Kaya naman talagang lumalaban pa. Pero mga padreng, wag po natin susukan yung ganyan. So, tsagayin lang po natin at matatanggal din natin yan. Pag nangyari po sa inyo yan mga padreng, ang gawin nyo, pit-pitin nyo ng pakaliwa pa kanan. Pero syempre, alalay lang po dito sa paghawak sa ating stator. So, yan medyo lumambot na siya. At mukhang matatanggal na. Tanggalin na muna natin yung kanyang kunya para matanggal na natin yung stator. So yan na nga, natanggal na natin mga padreng. At isunod na nga natin yung guide ng kanyang timing chain. Dalawang screw sa baba. So tanggalin na muna natin yan para mahugot na natin yung kanyang timing chain. Tapos ito yung kanyang timing guide. Naluwagan ko na rin nga pala mga padreng itong 12mm dito sa ating timing chain. So gumamit lang ako ng impact wrench dyan. So pwede na natin tanggalin yung kanyang camshaft sprocket para mababa natin yung kanyang timing chain.
tinanggal ko na rin yung tensioner, di ba kanina linuwagan ko na. So sabay-sabay ko silang linuwagan. So ito yung kanyang timing chain, so palitan na natin yan. At ihulog lang natin yung ating timing chain dito sa parte na to. Tapos isakbit na natin dun sa may gear niya dun sa baba, dun sa may sigunyal. So para pwede na nating ikabit yung ating camshaft sprocket. So ayan, ikabit na muna natin. Mga patreng, siguraduhin natin naka timing po yan. So may marka naman yan, mamaya ipapakita ko sa inyo. So ayan, ipasok lang natin ng kamay. Tapos sungkitin natin ng flat screw. Mga padreng, sentro dapat yung dalawa na yan. So ayan, dapat tapat yan para timing na timing. At itulak naman natin gamit yung ating tensioner. Tulak natin yung kadena. I-check natin yung kunya. Dapat sentro yan sa gitna. Sentro yung camshaft sa gitna. At pwede na nating ibalik yung 12mm na bolt ng ating camshaft sprocket. So siguraduhin nating maigpit yan para hindi siya kumalag. Kumuha muna tayo ng gas sa kanyang tangke upang malinis natin yung kanyang stator plate. So para bago natin ibalik, malinis, at lalagyan natin ito ng grasa para pag pinasok natin, smooth na smooth. In case na magka-problema naman, madali siyang matanggal sapagkat meron na siyang grasa na pampadulas. So yan, i-brush muna natin ng gasolina at bubugan po ng hangin yan. Mga padreng, sa paggagawa, siguraduhin po nating malinis, maayos, at sigurado para binabalikan po tayo ng ating mga customer. So dyan po natin nakukuha ang tiwala po nila. Pamili ng dalawang Yosef. Mga padreng, napaka-importante po ng grasa para smooth po siya ibalik at tumatagal din po yung kanyang o-ring dahil hindi po siya magagasgas once po na pinasok po natin. So huwag nyo pong kalimutan na lagyan ng grasa kapag ating binabalik. At sa pagkakataon pong yan mga padreng, grinasahan na rin po natin yung kanyang bearing dyan sa gitna. Inip ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong buhay. Nakakainis ang Mga padreng, kinakabit ko na yung guide ng timing chain, inigpitan ko na dyan. So para hindi gumalaw yung ating kadena. nakakainis ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong buhay. Mga padreng, tulak natin tensioner. So ayan o yung kunya, tumapat na siya dyan sa talagang marking niya. So hindi na siya lisya. So kabit na natin yung kanyang stator para makabit na natin yung ating magneto. Ang kayabangang ito sa tingin ko hindi na nakakainip ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong buhay. Nakakainip ang ganitong buhay. Nakakainis ang ganitong. At ikabit na natin yung kanyang kunya upang makabit na natin yung kanyang magneto. So yung mga padreng, balik na natin yung kanyang magneto. Napapansin nyo ba yung linagay ko na touch ko mga padreng? So kanina malayo na yung kanyang timing dahil napakaluwag na ng kanyang kadena. So pag masdan nyo po ngayon, tingnan nyo, sentrong-sentro na po yung kanyang timing. Ibig sabihin, good na po yung ating kinabit na
timing chain. So ayan o, yung letter T nakatapat dyan, yung camshaft natin nakadiretso. So ganun lang mga padre, dapat talagang sure po yung ating trabaho. Ayan mo, eto. Mm. Ayan o. Tapat, tapos eto, tapat. Tapos yung punya, nakatapat dito. Layo de. Tahimik niya. So ayan na nga, kabit na natin yung washer, yung kanyang 14mm at higpitan na po natin yan. Tapos pwede na rin natin takpan yung kanyang camshaft sprocket ng timing cover. At ibalik na rin natin yung kanyang tensioner. So pihitin muna natin pakanan para umatras yung kanyang pinakatipid. So ayan mga padreng, ibalik na nga natin yung kanyang tensioner. May dalawang tornilyo po yan dito sa magkabilang dulo. 8mm tapos meron 10mm dito sa gitna. So ikabit na muna natin yan. Tsaka yung kanyang timing cover at goods na yan. So yan na nga, igpitan na natin yung kanyang camshaft sprocket gamit yung 12mm. So yan, at okay na. Ibalik na nga natin mga padreng itong kanyang magneto cover. So siguraduhin nyo po na linagyan nyo po ng gasket yan upang hindi siya tumulo. At ibalik na nga natin yung kanyang timing cover. Tapos yung kanyang tornilyo, dalawang 8mm. At siguraduhin po natin na mahigpit upang walang leak. Ikabit na rin natin yung kanyang cover ng engine sprocket at pwede na nating paandarin. Putang na pare. Bago yata yan. So yun na mga padreng, napakaganda ng kaandar ng kanyang makina. So narinig nyo naman. So shout out sa mga taga Kataning, Hermosa Bataan. Ayan. Shout out kay Padring Philip Bueno. Bagya lang kinuha na pa, commander na. Ayos na yung andar pare. Ayos na. Ayan. Okay. Dayo from Kataning, Hermosa Bataan. Mga padring, sa mga gusto magpagawa, pasya lamang po kayo dito sa shop sa Barangay Pulo, tabi ng tulay lang. Kahit kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.